Hi guys! So gabi na. Then mag-arrange lang tayo ng aking mga succulents dito. Wow! Namayroon ko palang pinakita. So tingnan nyo guys, itong mga plants ko dito, hindi ko pa ito naripat. Kasi wala akong time, busy sa work. So ito lang ang napat ko. Ito, tingnan nyo ha. So ito yung mga latest plant haul ko. Ang tagal na nito. Mga 1 week na siguro to. Mga 1 week na to or more than 2 weeks na to. Ito pa ang mga nauuna kay Ma'am Jane at sa kanyang anak na si Ma'am Jennifer. So ito yung latest plant haul ko. Ma'am Connie D. Nandito na pala guys. Ito na ang aking nabili. Isa lang binili ko na stand sa Shopee, plant truck sa Shopee. So tingnan nyo, ang dami pa nila iriripat ko. So for now, i-rearrange ko muna sila kasi yung mga nauna kong niripat is dito ko sila ilalagay. Then medyo maambunan sila dito pero hindi naman yung direct na hindi direct na tubig ulan, ambon lang or ka na mawisik-wisikan ng tubig lang kung may hangin. So i-rearrange natin sila para ito yung mga latest na ripat ko is i-transfer ko sila dito sa mas ibabaw para sila naman yung mainitan. So 1 week na tong naripat ko guys. 1 week na sila. January 13. Ito yung mga naripat ko. January 13. So ano na ngayon? January 20. Yes, 20. January 21. 21 na. So meaning, nasa 8 days na silang nakapat or na-iripat ko. So i-transfer natin sila sa mas ibabaw para sila naman yung maanuhan ng araw. Then para din makapag-ripat ako nito kasi ang tagal na nito. Then yung iba medyo nabumashi pa kaya hindi ko sila naripat. But this time, dry na naman yung soil nila. So pwede na sila iripat. So, very helpful talaga sa akin guys if may mga name tag para may idea ako kung alin sa kanila o sino sa kanila yung mga nauna kong mga naripat para may idea ako kung kailan ko sila i-expose sa sunlight or kung pwede na ba sila i-rain or shine. Hindi naman dito literal na rain or shine kasi maambunan lang or musikan lang sila ng tubig ba. Kasi nga, nandito lang tayo sa terrace din. May bubong kasi kami dito. So, yun. Then, mainit to. Mainit dito na mahangin sa dito. Then, nilagay ko sa pinaka-itaas. Ito guys, napakaganda na ni Kisses. Ang ganda pala ni Kisses dito sa lowland. Ayan. Super stressed na siya. And then, yung tip niya, if kita nyo guys, is shiny ang kanyang mga tips. Ayan. Then nakuhanan ko na to ng flower kasi nga ang bilis nila mamulaklak ngayong taglamig. Ayan guys, shiny at napakatulis ng kanyang mga tips. Ayan. Ang ganda niya guys. Then ito kasi yung indication na talagang nag-stabilize ng ating plant dito sa lowland if nakaangat na yung rosette niya. Pag ganun ba, hindi flat ang kanyang pagtubo or yung mga dahon niya. So if paangat sila, for me lang ha, that means that's an indication na healthy sila dito sa lowland. Compared nitong bago ko palang naripat si snow Mexican snow. Ayan, hindi lahat ng dahon niya is nakaangat, so kulang pa to sa sunlight or sun exposure. Ayan, hindi ko pa in-expose kasi nga nasa ano pa yan guys,
January 17 ko pa naripat. So mga ano pa, 4 days 4 days pa itong nakapat. So ayan, so that's why hindi ko pa siya ini-expose sa sun. Dito lang siya sa ibaba. Ganito din ano niya, ka-batch niya si exotic. Hindi pa masyadong umaangat yung mga dahon niya dito sa first layer ng kanyang mga dahon. Ayan. Hindi ko pa sila dinidiligan. So, dito muna sila sa ibaba. Kita nyo ba ako, guys? I think this is a sugar lawi. Maganda si sugar lawi. Para lang si Andy. O parang kamukha sila ni Andy pero mas mafarina si sugar lawi. Yun, favorite ko din to. So, how na siya? So, itong mga succulents ko, especially itong mga nairipat ko noong December, once ko pa lang sila nadiligan. Yun, guys. Kasi nga, sunod-sunod yung mga ulan, then kanang naambunan sila dito. Hindi ko talaga sila tinidiligan para iwas tayo sa rot-rot. And then since may mga dry leaves na siya dito sa ibaba, pwede na tong diligan uli. That is why i-transfer ko sila dito sa tray dito, guys, para maambunan sila dito. Ayan. So, ano pa ba? Hahanap tayo, guys. So, hindi ko na talaga sila ma-memorize kung kailan ko sila napat. That is why very helpful talaga ang my plant tag or name tag. Ito. Si Strawberry Eyes. Dalawa to, guys. 2 heads to. Si Strawberry Eyes. Diba, ang bilis nilang mamulaklak. Ayan. Ayan. Look at the flower. Then, ito yung kabatch niya, guys. One of the best pod sa aking mga naripat from Tainisha. Ayan. Maganda dito, guys. Si Elise. Ayan. Tingnan nyo yung flower niya. Nakakuha na din ako ng ilan ditong flowers. Then, may pausbong na namang flowers dito, guys, o dalawa. Okay, then tinitingnan ko, guys, o sine-check ko if may mga mealybugs ba, kasi lapitin sa mga mealybugs if may mga flower stalks na wala pa naman. Ayan, kukunin natin to, pero as for now, i-enjoy muna natin, i-appreciate muna natin yung kanyang mga flowers. Okay. Ano na ba ito? Nag-arrange naman ako. Nag-introduce na lang ko sa akong mga kuan. Update na lang to, guys. So, siguro the title is update sa aking mga naripat noong December. Ito. Luella. Ayan. Stress na rin siya, oh. Ayan, because nasa pinaka-top siya ng ating plant rack. Then, exposed to sa sun or sunlight. Mga variegated, hindi ko gaano silang guys, hindi ko gaano pina-expose sa sun, red moon. Stress na din siya yan, guys. Oh, magpink-pink ang kanyang gilid at yung tip niya, exposed to sa sun. Ito, ang ganda ni guys, pink rose. Ito, sa ibang sellers, ice cream ang tawag nito, guys, si Egret. Napaka-shiny din ang kanyang dahon. Ayan, kita nyo ba? Oh, ice cream. Egret ice cream. Ayan, napaka-shiny. Manipis lang kanyang farina, pero ang ganda niya, guys, sa personal. Ayan, para siyang plastic. Sila namang lahat parang plastic na. Pero ito talaga siya, oh, ang ganda niya. Hindi ko pa to nadiligan, pero ang taba niya, and then napaka-shiny ng kanyang dahon. Soapville. Napakataba nito, guys. January 13 ko to napat. Si Mulan. Yan, mataba din to, oh.
taba. Pot. Yan. Oh, napaka-shiny din ang kanyang dahon. Ito si Albican. Ang kanyang laki sa kanyang sa size ang kanyang pot. Kasi lumagpas ba? Hindi, ayoko talagang lumagpas yung dahon, pero wala akong choice ng time na yun. Hiniripat ko talaga dito sa maliit na pot. Ayan. So saka na lang natin to iripat sa malaking pot. Iripat sa malaking pot. If mag-stabilize na ang kanyang roots. Ito si cream tea. Dalawa na aking cream tea. Itong maliit na cream tea. So nag-a-adjust na siya guys kasi itong mga rosette dito, itong mga dahon dito is umangat na siya. Then the rest is nakababa pa or naka-flat pa. So unti-unti itong aangat basta enough lang ang kanyang sunlight na ma-receive. One lake, fly to the sky. Ganda niya. Diba? Korean Propa. Maganda to guys. Nag-clumping ito. Then, mura lang din ko itong nabili kay Ma'am Connie. Ayan, may dry leaves na siya. So, pwede na itong diligan. So, hindi ko sila by batch na dinidiligan. Chine-check ko talaga isa-isa if alin sa kanila or sino sa kanila yung pwede ko nang diligan. I-check ko yung kanyang leaves at saka yung kanyang potting mix. So, ito guys, pwede na itong diligan. Pero I think uulan ngayon, so hindi ko sila didiligan ngayon. Ito si Kuan. Kasabayan ito nung first batch pala guys, December 27 kong napat. Ito si Iron Claw na parang magkamukha sila ni. At first, nung dumating to dito sa akin para siyang si Kisses, pero hindi pala si Kisses. Para din siyang si Mensa. Yan guys, maganda din siya. Ayan. Kinuha ko na yung dalawang flowers niya. Napakatulis. Yan ang indication ko, yun ang sign na ano talaga sila guys, stabilize na ang kanyang mga roots. If matulis, then shiny ang dahon, then hindi malambot, matigas ang dahon, yan ang sign for me na malusog ang ating plant. Si variegated Hanakaida exotic. Ito si cream tea. Mas makapal ang farina ni exotic. Yumi wall na napaka-cute. Yumi wall. Maganda to guys. Maliit lang siya. Ang cute niya. Then, ang tigas ng kanyang mga dahon at napakatulis ng kanyang tip. Maganda din si Runfield. Then, uhaw na si Runfield kasi madami na siyang roots. Oh, madami na siya guys. Dry leaves sa ilalim. Na ko ni Ma'am Jane Sabado. Ito yung si Braveheart. Maganda naman siya. Kaso nga lang may ilang mga millibugs. May millibug siyang dala. Na ano na good siya? Na sana uprooted pero may ilang millibugs. Isa, dalawang millibugs ako makita halos every day or every other day. Then I'm waiting pa na siya guys mag-root ba. So ito na muna ang ating update sa ating mga plants. Ayan. So, tingnan nyo sila guys. Oh. Ayan. So, navigate ko na yung pinakailalim. So, kung may tayo, kung may pot ako, dito ko talaga ilalagay guys. Dito. Para hindi sila ma-expose sa sun. So, ito. Ang dami ko pang iripat. Ayan. Mas nauna pa tayong mag-update kaysa ma-upload yung guys, yung unboxing ko nito. So, abang-abang lang kayo guys sa pag-unbox nito aking mga succulents dito.
This is the second batch na galing kay Ma'am Connie. Ayan. So that's it for now. I hope you enjoyed watching the video, and if ever bago ka pa lang dito sa aking channel, please do not forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel, and then I will see you again next time. Bye! Dahan salamat guys! Bye!